Nabawasan naman yung basa nila pero nakalimang salang na ako. So ngayon, nilapag ko na lang dyan sa higaan. Kita niyo yun, ang oily niya. Oh my God, sarap. O siguro dahil na-miss ko lang yung salted egg. Can you describe a time you went above and beyond what was expected of you? Okay, ang hirap ng tanong, nakakainis. Parang feeling ko nakikita nila na wala akong masyadong experience sa ganun. Pag alis pa lang niya sa box, nakakahingal na. Medyo malaki siya. Good morning world! Hindi ako nakapaglinis kagabi after buuin yung sofa and hindi rin ako nakapag-asikaso sa kusina after mag-dinner. So sobrang napakakalat dito and yun yung gagawin ko ngayon. And then after that, mag-prepare ako para sa job interview ko today. Tuyo na tong mga to. Kailangan ko na lang silang itabi pero may mga second batch na kailangan hugasan. And ito yung kalat kagabi nung binubuo namin tong sofa. And then sa bedroom, hindi pa dumadating yung bed frame, pero ganyan din siya kakalat. Mga bagong labada yon. And ito yung plastic ng mga dumating na bagong linen. Pero maganda yung araw today. Super blue sky, sunny day. I think lalabas ako mamaya para maglakad. Ang ganda ng English Bay. Perfect day. And tapos na yung labada. Kailangan ko lang siyang i-dry. Okay. So, and maselan daw yung mga blankets na yun, so dapat fluff and no heat. So matagal na tuyuan to. And then dapat press delicate. Yan i-extra natin dahil kailangan matagal siyang i-dry. And iwanan muna natin yan dyan. Natapos na ako maglinis. Na-clear ko na yung sala pero nagkakalat ulit ako. Ang hassle nung bamboo na linen. So bawal silang dryer ng may heat, air dry lang, pero hindi sila natutuyo. Ito ngayon yung sitwasyon. Sinampay ko sila dyan sa tapat ng bintana, tapos yung mga malalaking comforter. Actually, nabawasan naman yung basa nila, pero nakalimang salang na ako. So ngayon, medyo tuyo naman na siya. Nilapag ko na lang dyan sa higaan. Ayan. And natutuyo-tuyo naman sila ng konti dahil naarawan sila. Pero kung hindi nga sila talaga pwede sa dryer, ang struggle laban nito lagi. Siguro mga 70% ready na ako sa interview. Meron na akong 5 main story or main lore na gagamitin dun sa interview. Pero ayun nga, kahit gaano ako ka-prepare kung para sa akin, kung hindi para sa akin, hindi para sa akin. Nakapagpatuyo na rin ako ng mga kumot pero iwanan ko muna yung mga punda na nakasabit dyan. Tinatamad na ako ayusin. Kailangan ko lang pumunta ngayon ng Chinatown para kitain si Ran. Pupunta kami ng Costco para bumili nung masarap nilang rotisserie, yung grilled chicken nila na napakamura. Sobrang mura kapag member ka. And in fairness, masarap din naman siya kahit na parang napaka-minimum lang nung salt. And sobrang maaraw. Dito sa loob ng bahay, 25 degrees Celsius. Pero sa labas 8 degrees Celsius lang. Mainit dito sa loob ng bahay kasi nakasara. So hindi nakakapasok yung malamig na hangin. Pero paglabas, masampalin ka ng katotohanan na napakalaki. Ang bilis na wala nung araw. Pero hindi naman na daw magdadrop yung temperature today. So lowest na yung 8 degrees kahit na gabi na. Which is good. Hassle kasi magsuot ng mga pang-winter. Nakita namin tong salted egg. Parang ang tagal ko nang hindi nakapag-salted egg. Siguro mga mahigit 2 years na hindi namin makita yung couscous pero nakuha na namin yung rotisserie. Hindi namin makita yung mga ground coffee. Nakita mo? Meme? Wala. Ano ng coffee na yan? Sa normie. Yeah. Golden Nescafe. Yeah. So, nag-struggle kami makahanap ng mga gusto namin makita. Oh my God, isang buong tub ng tiramisu. Ito naman napakalaking tuxedo cake. $699.99. Oh my God. Pero made in Germany, isang buong set ng cookware.
Pero imagine mo yun, mahigit 20,000 worth of kaldero. Hindi namin makita yung couscous, instant coffee, at saka cream cheese. Pero I think all set na rin naman na kami dahil chicken lang talaga yung pinunta namin dito. Place your item. Ito yung mga binili namin sa Costco. Ito yung chicken nila. $7 lang to. 2 bagel. Buy one, take one. Which is, ang dami, ang laki. Itong Cambozola na cheese. Gagamitin namin ito dun sa bagel. And salted egg. Excited na ako dito sa salted egg. I think yun lang. Ganito yung itsura ng salted egg nila. So naka 2 tray siya sa loob ng box. Tapos sa loob ng tray, naka-pack pa isa-isa yung mga egg. And ganito yung itsura niya. Tikman natin. Buksan natin tong isa. And hindi siya kulay pula. Hindi siya kinulayan ng pink. Oh my God, nabiak ko siya. Actually, hatiin na lang natin diretso. Oh my God. Kita nyo yan? Ang oily niya. Oh my God, ang sarap. O siguro dahil na-miss ko lang yung salted egg. Perfect. Sana hindi tumawag yung magdi-deliver nung working table. Habang nasa labas ako, bibili lang ako ng kape. Dahil based sa experience, usually dumadating sila kapag nasa labas ko ng bahay. Thank you. Ang ganda ng weather. Sobrang ang init. Masarap mag... Perfect. Hindi pa sila tumatawag. So, ngayon ang worry ko, baka tumawag sila na nasa interview ako kasi ngayon na rin yung schedule ng interview. 2 lang yung plato namin. For now, hindi pa kami nakakabili ng marami. So, hindi ko rin magamit itong dishwasher kasi ayokong maghugas ng 2 plato lang dito. Parang sayang yung tubig, kuryente at saka sabon. So nagmamano-mano pa rin kami ng hugas. Pero ang totoo niyan, ito pa yung pinagkainan namin kagabi. Hindi ko natapos yung vlog kagabi. Hindi ko alam kung bakit sobrang inantok ako after mag-dinner. Pero today na yung interview and today din dating ng iba pang deliveries so madadagdagan pa to. Pero napakaganda nung araw. Oh my God. Magbe-breakfast lang ako ng mabilis tapos babalik na ako sa pag-prepare dun sa interview. And ito na yung cheese, yung Cambozola cheese na binili namin sa Costco. And I don't remember kung nakatikim na ba ako ng ganitong klaseng cheese before, pero mukhang okay naman siya. Tignan natin. Oh no, para siyang blue cheese. Hindi pa rin dumadating or hindi pa rin nagre-reach out yung magde-deliver nung mga packages today. And malapit na yung start ng interview ko. Ayokong tumawag sila habang nasa interview ako. Ngayon, ginagamit ko yung ChatGPT para maging interviewer, para mag-practice mga interview questions. So parang okay siya kasi may parang mock na interview. Papakita ko sa inyo. Hey Chat, can you give me one more question? Of course, here's one more. Can you describe a time you went above and beyond what was expected of you? Okay, ang hirap ng tanong, nakakainis. Pasado 5:00 na, wala pa ring bakas nung delivery. Tapos yung interview ko, na-move pa siya ng 5:30. So parang dumodoble lang yung kaba ko. Pero tinaas ko na yung mga bintana. Yung blinds. Ang ganda ng sunset. Ay nako, ang ganda ng view. Katatapos lang ng interview. Ano oras na? 6:18 na. Feeling ko hindi nila ako nagustuhan. Medyo blue collar kasi yung ina-applyan ko na yon, and parang feeling ko nakikita nila na wala akong masyadong experience sa ganon, and siguro iniisip nila baka hindi ako tumagal sa mga outdoor na occupation or sa mga physically challenging na occupation. Pero sayang, malaki yung sahod. Anyways, mas may pakiramdam ko. Hindi maganda yung kutob ko dun sa interview. Anyways, I think
maglalakad muna ako sa labas ng konti. So today na namin i-assemble tong media console para may space na dito sa living room. So ito daw, mas madali na lang to kasi kakabitan lang daw ng paa. Well, yun din yung sabi nila dun sa sofa bed na madali lang, 30 minutes lang yung assembly pero nag-struggle ka. May free pa na tabla. Pwede natin tong gamitin dun sa ilalim ng... part ng assembly, okay. Oh, I think 1, 2, 3. Perfect. Wala dyan. Paper first. Tingnan. Nandito yung paa. Puli tayo then on. Yeah, yun din yung mali natin dun. Any problem? Unbox. Okay, Rico. Pag-alis pa lang niya sa box, nakakahingal na. Medyo malaki siya and mabigat. And ito na yung mga paa niya. Kakabit na lang natin. Ito na yung pinakaunang paa. Kabit na natin. Yeah, pabot na ako ng star. In fairness, so far, wala pang 15 minutes lahat to. Pero, baka I'm speaking too soon. Kasi may kakabit pa yung mga doorknob. Galan! Yung kanan. Hindi ko binagsak. Para saan to? Protection. See, meron tayong free na tabla. It's fine. Galan! Ito na yung itsura niya. And perfect yung extra store. And self-closing din siya. Amazing, nice. Napakakalat. Nagkalat yung mga styrofoam. At saka yung boxes. Pero, ito na yung itsura niya. So, and unti-unti nang nabubuo yung sala. And nakatulog na naman ako as usual. Hindi ko na naman natapos yung vlog. Pero, ito na. Tatapusin ko na siya. Kita-kits ulit next vlog. Bye.